Nang magising ako, ay wala na si Spade. Medyo maayos na rin ang pakiramdam ko kahit medyo kumikirot pa ang sugat ko. Hindi man lang bumisita si Kuya at Trevon? Nakalimutan na ata nila ako. Nagdesisyon ako na alisin na ang dextrose na nakakabit sa akin at tumayo. Kailangan ko na sigurong umuwi. Pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari ngayon. Dumiretso ako sa CR at naligo. Mabuti na lamang ay hinatidan ako kahapon ng damit ni Sight. Matapos ang ilang minuto ay lumabas ako sa CR at nadatnan ng isang nurse na tila may hinahanap. "What is it?" Tanong ko sa kanya kaya't agad siyang napatingin sa akin. "Naku ma'am, ayos na po ba kayo? Aalis na po ba kayo? Hindi pa magaling ang sugat ninyo." Sabi niya kaya't kumunot ang noo ko. No one can stop me. I answered coldly at walked towards to the room to get my phone. Wala nga pala akong kotse at wala rin akong pera. Bumalik ako sa tapat ng nurse at nilahad ang palad sa kanya. "Can I borrow money?" Mukhang nagulat naman siya pero agad niyang nilabas ang wallet niya. "Eto ma'am." Sagot niya habang nanginginig ang kamay. Agad akong tumalikod at lumabas ng ospital. Hospital's atmosphere is suffocating. I just can't stand seeing people being hopeless in their life. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa Rockford Subdivision. Ilang minuto lang ay tumigil na ito ngunit malayo pa sa bahay nila Trevon. "Kuya, pasok pa dun sa loob ng subdivision." Utos ko sa kanya habang tinuturo ang entrance. "Pasensya na ma'am, hanggang dito lang ang pwede." Kunot noo ko siyang tinignan pero inabot ko na ang bayad at lumabas na. Naglakad pa ako papasok ng entrance. Ngunit nagtaka ako sa dami ng tauhan na nakabantay rito. Agad akong hinarang ng isa ng papasok na sana ako sa gate. "Miss, hindi pwedeng pumasok," sabi ng isang lalaki. "Why not?" Inis na tanong ko sa kanya. "The subdivision is under maximum security. Hindi pwedeng pumasok ng basta-basta." Tinaasan ko siya ng kilay at nilagay ang aking kamay sa bewang ko. "I'm Natalia Frost. Trevon is my friend and Jack is my brother." Sabi ko habang pinipigilan ang sarili na bigwasan ang kausap ko. "Pasensya na, wala kaming kilalang Natalia." Hindi na ako nakapagpigil pa. Sa sobrang inis ko ay sinuntok ko siya sa muka at agad na sinipa ang sikmura niya. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat ko nang biglang maglabasan ang mga sniper mula sa mataas na gate ng subdivision. Ang ibang nakabantay sa gate ay sabay-sabay na tinutok sa akin ang kanilang baril. Now I can say, this is really a maximum security. These men are all well trained. Isang maling galaw ay papaulan na nila ako ng bala. Napahilamos ako ng mukha sa sobrang inis at itinaas ang kamay ko tanda ng pagsuko. Ngunit hindi natinag ang mga ito at hindi binaba ang mga baril na nakatutok sa akin. "What's happening?" Rinig ko na sabi ng isang boses mula sa walkie-talkie ng lalaking sinuntok ko. "Boss, may nagtatangkang pumasok." Sagot naman ng lalaki. "Okay, wait for me," sabi ng kausap niya at nawala na ito. "Iposas yan." Wala na akong nagawa nang marahas akong hawakan ng dalawang tauhan at lagyan ng posas ang kamay ko. Damn, remind me to kill them later. "Ang lakas ng loob mo ah!" Sa isang iglap ay naramdaman ko ang paghapdi ng pisngi ko. This jerk just punched me. Ramdam ko ang pagdugo ng labi ko sa ginawa niya. Instead of getting angry, I laugh on what he did. "Can I kill you later?" Sabi ko habang nakangisi. Hindi naman siya nagpatalo at ngumisi din sa akin. "You can kill me kung makakalabas ka rito ng buhay," sabi niya habang nakangisi. Nakita ko rin ang pagngisi ng mga tauhan na nasa likod niya. "So, it's a deal, then?" Sabi ko habang tumatawa. Mukhang nainis naman siya sa sinabi ko kaya tinutukan niya ako ng baril. "Deal?" Seryosong sabi niya. I just smirked at him. "Ipasok na yan sa loob." Utos niya at agad naman akong tinulak papasok sa loob. Pagpasok ko sa loob ay nakita ko ang isang figura na pamilyar sa akin. I smirked when I saw who he is. Mukhang nagulat naman siya pagkarating niya at napatingin sa kamay ko na nakaposas. "Boss, siya yung gustong pumasok. Sinuntok pa niya ako.
Matapang ang isang yan. Sabi niya habang nakatingin sa tinatawag niyang boss. Okay, are you ready to die? Kahit kailan ay hindi na magtitino ang lalaking ito. Tumatawa siya habang nakatingin sa akin. Kung hindi lang ako nakaposas, ay marahil sinapak ko na rin ito. Naalala ko pa yung picture na dinevelop niya na nakita ni Spade. Damn this sight. Tama boss, patayin ang babaeng. No, I mean, you. Are you ready to die, Christoph? So, Christoph pala ang pangalan ng lalaking ito. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya habang si Scythe ay nakangisi habang umiiling. Pakawalan niyo yan, utos ni Scythe sa ibang tauhan. Nagtataka man ay agad nilang inalis ang pagkapose sa akin. Boss, baka may gawin niyang masama. Kontra naman ni Christoph. By the way, let me introduce her to you. She is Natalia Frost, Drevon's princess and Jack's sister. Sinamaan ko siya ng tingin nang marinig ang sinabi niyang Drevon's princess. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Christoph. Nginisihan ko siya at mabilis na kinuha ang barel sa tagiliran ni Scythe. Itinutok ko ito sa kanya at nabigla ang lahat ng tauhan maging si Scythe. A deal is a deal, Christoph, I said while smirking. Pasensya na po ma'am, hindi po talaga namin kayo nakilala. Sabi niya habang takot na nakikiusap. Nope, we made a deal. Goodbye, I said while pointing the gun towards him. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Pigil hininga ang mga taong nakakita rito. Next time, sa ulo mo na ito ipuputok, Christoph. Seryosong sabi ko at binaba ang baril na nakatutok sa kanya. Halos mapaupo naman siya dahil sa nerbiyos. I didn't shoot him. Kahit paano may kabaitan pa naman sa puso ko. He's just doing his job and I should commend him for that. Binalik ko ang baril ni Scythe sa kanya at nagsimula nang maglakad paalis. Damn, I hate to admit this, but you look really hot holding a gun. Rinig ko na sabi ni Scythe na sumusunod pala sa akin. What's happening? Hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang sinabi niya at tinanong lamang siya. The atmosphere here is really serious. Habang naglalakad kami sa subdivision, ay kapansin-pansin ang mga nakapaligid na armadong lalaki at kahit hindi ko man makita, ay nararamdaman ko ang mga tao sa paligid na nakamasid. Assassins. Sa isang malawak na espasyo naman sa subdivision, ay isang squad ng mga armadong tao ang nakatayo habang sa harapan nila ay parang isang leader nila. Saglit akong huminto at tinignan nito. Ang buong subdivision na ito ay pag-aari nila Drevon. Malaki ito at ang ilang kabahayan rito ay pagmamayari ng kanilang tauhan. Habang sa malaking espasyo na tinatanaw ko ngayon ay tila isang training ground para sa kanilang mga tauhan. May mga nagsasanay sa martial arts at may nagsasanay sa paggamit ng espada at iba pang sandata. They're the safest army, in charge of Mafia's offense, and that's their leader, Zask. Paliwanag niya habang pareho naming tinatanaw ang mga nagsasanay. Napakarami nila, parang maliligaw ka once na makipagsiksikan ka doon. Sa tagal kong namalagi rito kila Drevon ay ngayon ko lang nakita ang ganitong side ng kanilang mafia. It's undeniably powerful. Nagsimula na akong maglakad at naramdaman pa rin ang pagsunod ni Scythe. How about your unit? Tanong ko sa kanya. We're doing just fine in our defense and security. Napatango ako. Ang mga sniper at mga nakabantay sa gate ay siya ang namumuno. Kahit loko-loko ito, ay hindi may tatanggi na magaling ang pagka-secure ng buong subdivision. Ilang sandali pa ay narating na namin ang mansyon. Kung marami ang bantay sa labas, ay triple sa mga bantay rito. Mas madaming sniper at assassins ang nasa paligid. I already have the idea on what's happening, but I want to confirm it. Pumasok ako sa mansyon at walang tao rito, kaya't nagtuloy-tuloy ako hanggang sa base ng Seafoods. Nung nakaraan na nagpunta ako rito, wala masyadong tao rito. Ngayon, halos aligaga ang mga taong naka-lab gown habang abala sa paggawa ng mga kimikal at mga sandata. Where's Drevon? Tanong ko kay Scythe na nasa tabi ko pa rin. They're on a meeting. Sagot niya habang nakatingin sa direksyon ng isang pintuan na may sign na nakalagay, Do not disturb.
Naglakad ako papunta sa direksyon nun, ngunit hinatak ako ni Sight pabalik. Don't tell me papasok ka. Nagtatakang tanong niya. Tinignan ko lang siya ng malamig. Di ba obvious? Pamemelusop ko. Di rin ba obvious yung sign na do not disturb? Inis na tanong niya. May magagawa ka ba pag gusto kong pumasok? Pangahamon ko sa kanya dahil tila hindi talaga siya papatalo. Bigla siyang umisi at lumapit sa akin. Nakalimutan mo na agad? I'm in charge of security and I can't let you bypass that door. Pagyayabang niya. Really? Try me. Sabi ko sa kanya. Sumilay ang isang ngisi sa labi niya at sa isang iglap lang ay agad niya akong sinipa. Naiwasan ko ang atake niya na iyon at ginantihan din siya ng ngisi. Now, makikita ko na ang kayang gawin ng leader ng defense unit ng Cephas. Let's see what you've got. Ang kaninang abala ng mga tauhan ay tila natigil sa kanilang ginagawa at nakatingin silang lahat sa amin ni Sight. Sumugod siya ulit at sinuntok ako sa mukha. Ngunit agad ko iyong naiwasan at ginantihan din siya na naiwasan din niya. Masasabi ko na mabilis at malakas siya at medyo nahihirapan akong sabayan ang kanyang bilis dahil hindi pa gaanong magaling ang sugat ko. Napansin ko rin na iniiwasan niyang matamaan ang sugat ko. Susugod sanang muli siya at sisipain ang sikmura ko ngunit agad ko namang nahawakan ang paa niya at hinatak papalapit sa akin. Nang mapalapit siya ay agad ko siyang sinuntok dahilan para magdugo ang labi niya at mapaupo siya. This is so exciting, sabi niya habang tila nasisiyahan sa ginagawa namin. Sa sobrang distract ko sa mga ngisi niya ay nasipa niya ako sa binti dahilan para matumba ako. Nang makabawi ako ay halos sabay lang kaming tumayo at nagpalitan ulit ng suntok at sipa. Nang makahanap ng tiyempo ay sinipa ko siya sa tagiliran na tumama naman sa kanya ngunit di ko inaasahan ang biglang pagtulak niya sa akin dahilan para tumalsik ako at tumama ang likod ko sa pader. Damn, he's so strong. Naramdam ko ang pagsakit ng likod ko sa lakas ng impact. Nakangisi siyang lumapit sa akin at tinulak ako sa pader at tila sinusuportahan niya ako para hindi mapaupo sa sobrang sakit ng likod ko. Ngayon, papasok ka pa ba sa loob? Tanong niya na halatang naiinis. Sinamaan ko lang siya ng tingin ngunit nabigla ako nang bigla siyang tumalikod at niluhod ang isa niyang paa. Sakay. Sabi niya. Kunot-noo ko namang tinignan ang likod niya at ilang sandali pa ang lumipas ay nakatayo lamang ako. Inis siyang umarap sa akin at hinawakan ang balikat ko. I know I push you hard, so I'm giving you a free ride. Sabi niya kaya tinaasan ko lang siya ng kilay. I can walk. Tabi. Inis na sabi ko at tinulak siya. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko nang matumba ako. Shit, ang sakit talaga ng likod ko. Ang arte pa kasi sabi niya at muling tumalikod sa akin. Anyway, wala namang masama since kasalanan naman niya ito. Kahit ayoko, ay napilitan akong sumampa sa likod niya at naramdaman ko na tumayo na siya. Ngunit hindi kami palabas ng base, kundi papunta sa pintuan ng meeting room. Pahiram nito. Paalam niya sa lalaking naka-lab gown at kinuha ang isang stethoscope. Aanin mo yan? Tanong ko sa kanya. I'll help you fulfill your curiosity. Sagot niya at iniabot sa akin ang stethoscope. Naintindihan ko naman ang nais niyang iparating kaya't agad kong tinanggap iyon at ngumiti. May silbi ka rin pala. Bulong ko sa kanya at tumawa lang siya. Dumikit kami sa pintuan at nilagay ko sa tenga ko ang stethoscope. Bilisan mo dyan, 5 minutes lang sabi niya pero hindi ko na siya pinansin. Ikinawit ko sa leeg niya ang isang kamay ko. Habang ang isa naman ay nakahawak sa stethoscope. Medyo tinukod ko pa ang kamay ko sa pintuan dahil nangangalay ang kamay ko. Lapit ka pa. Bulong ko kay Sight at sinunod naman niya agad. The first attack was unsuccessful. Tila ata handa ang mga tauhan nila sa pagsugod natin kagabi. Rinig ko ni sabi ng isang boses lalaki. Anytime they will counter-attack so we should always be ready. Sabi naman ng isa. How about our weapons? Alam kong boses iyon ni Drevon. We already called our connections for additional weapons. Sagot ng isa. Hoy ano? Tapos na ba? Bilisan mo dyan. Inis na sabi ni Sight. Teka nga. Ang likot naman nitong bisit na to. Binalik ko ang pakikinig sa loob pero wala na akong narinig pa.
Nilapit ko pa ang sarili ko sa pintuan kaya't napalapit din si Sight. Oh shoot! Oh fuck! Sabay na mura namin ni Sight na parehas kaming natumba papasok sa loob ng kwarto. Nang ma-realize ko ang nangyari ay napatingin ako agad sa harap at nakita ang mukha ng mga tao sa loob na gulat sa nangyari. Parehas kaming nakaupo sa sahig ni Sight habang nasa awkward na position. Nakakapit pa rin ako sa leeg niya habang magkalapit ang katawan namin at nakahawak siya sa hita ko. Napalunok ako nang makita ang pagtataka sa mukha nila. Maging si Sight ay tila nawala ng lakas ng loob para magsalita. "What are you doing, little sis?" "Sight," sabi ni Kuya na habang nakatitig pa rin sila sa akin. Parang bumalik ako sa realidad kaya't agad kong naitulak si Sight at tumayo. Naramdaman ko pa ang pagsakit ng likuran ko sa biglaang pagtayo. Napadaan lang kami, di ba Sight?" Sabi ko at tumingin kay Sight at pinandilatan ng mata. Oo boss," sagot naman ni Sight na halatang kinakabahan din. "At bakit kayo natumba? Are you eavesdropping? At bakit ganun ang posisyon nyo ng matumba? At teka, bakit puro bangasing mukha nyo? Napaaway ba kayo?" Feeling ko ay nasa hot seat kami habang iniintriga ni Kuya at Trevon. May iba pang tauhan ang nasa loob ng meeting room, ngunit agad naman silang umalis kaya't kaming apat na lamang ang natira. "Okay, isa-isa lang." Inis na sagot ko at naglakad papunta sa upuan. Sumunod naman sila at umupo rin. Una, curious ako sa nangyayari. The whole subdivision is under maximum security and then wala man lang dumalaw sa akin sa ospital at parang pinabayaan nyo na ako mabulok doon. Do you even know that an assassin attacked me last night? I almost died. Buti na lamang ay dumating si... Napatigil ako sa tuloy-tuloy na pagsasalita ko nang ma-realize ko kung saan papunta ang sinasabi ko. My brother still has a grudge against the Knights at baka magalit siya kapag sinabi ko na pinuntahan ako ni Spade. Ni? Tanong ni Sight na parang bitin na bitin sa storya ko. Ng nurse. Buti nakita ko ng nurse. But don't worry, patay na yung assassin na pinadala ng Aris. And if you're asking about these wounds, well, nag-sparring lang kami ni Sight. Tapos na ang speech ko, pero nakatitig pa rin sila sa akin. An assassin attacked you. Napalunok ako sa tono ng boses na ginamit ni Trevon. Napakalamig nito. Kumuyom ang kamao niya. Yeah, but I already killed... You didn't even call us? He said, cutting me off. Hindi ko na naiisip. You almost died, you said. He cut me off once again. Muntik lang. Halos mapatalon ako nang bigla niyang hampasin nang malakas ang lamesa. Mukhang nagulat rin si Kuya at Sight sa ginawa niya. All I can say for now is Trevon is really scary. Sight, fire every fucking security guard in that hospital and shitting nurses before I could fucking kill them all. He said coldly that shocked the hell out of me. After he said those words, he stormed out of the room and Sight immediately followed him. I was left dumbfounded on what just happened. I heard my brother sigh as he moved his swivel chair close to me. Death always follow you everywhere you go. Napatingin ako kay Kuya nang basagin niya ang katahimikan. More like, Aris Mafia's favorite target is me. Ano bang mapapala nila pag napatay nila ako? Why are they even wasting their time trying to kill me? Inis na pahayag ko. Because they both love you. Sagot niya at tila wala lang sa kanya ang sinabi niya. Nagtataka akong napatingin sa kanya. Love me? Tanong ko. Yup. The both top mafia leaders love you. That's why you are Aris Mafia's main target. Lucky and unlucky at the same time. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. By the way, did the war just started? Pag-iiba ko sa usapan dahil naiilang akong pag-usapan ang ganoong bagay. You don't need to know. Stay out of this, little sis. Sabi niya na halatang naiinis sa pangingialam ko. Boss Jack, aalis na daw tayo. Napatingin kami sa lalaki na pumasok sa pintuan. Bumuntong hininga si Kuya at tumayo na. Yeah, susunod na ako. Sabi niya sa tauhan. Where are you going? Tanong ko sa kanya. You don't need to know. Sagot niya at nagsimulang maglakad. This time, I'm really pissed off.
Marahas kong hinatak ang braso niya at hinarap siya sa akin. Fuck this, kuya. I'm not a kid anymore, so stop treating me like one. I saw his face look so shocked in my sudden outburst. You are not a kid, but you are fragile and vulnerable, lady. I can see him clenching his jaw. He's trying hard to calm himself. Can you please stop protecting me? Because I don't deserve any of this. I am a reaper. I already killed a lot. I may be stronger than any of you, so stop doing this shit and let me fucking help you to kill Aries Mafia. I shouted. I saw how his face became furious and it looks like any moment he'll punch me to death. You were a reaper. I won't let you meddle with mafia things now. And stop cursing while talking to me, lady. He shouted back, emphasizing the word where. I smiled bitterly at him, and I felt my tears starting to crawl across my cheeks. They killed our parents, my friend. They abducted you, and they almost killed me. Hindi pa ba sapat ang mga rason na ito para makialam ako? I've been wanting to avenge their death. Now is the right time to do that. So please, let me do this, I pleaded. He brushed his hair out of frustration and looked at me. You're really stubborn, he said. Nagsimula na siyang maglakad paalis. May kinuha siya sa bulsa niya at hinagis iyon sa akin. Agad ko namang sinalo. Pagtingin ko ay isa itong susi ng kotse. Bilis, late na tayo, he said while walking away. I smiled victoriously and wiped the tears in my face. Agad akong tumakbo palapit sa kanya at kinawit ang braso sa kanya. Sabi na nga ba hindi mo ko matitiis? I said while smiling. So, where are we going? Tanong ko habang ini-start ang kotse. Pinaandar ko na iyon palabas ng gate at nakangiting nagmaneho. Night Mansion. Mabilis kong naapakan ang brake ng kotse sa sinabi niya. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanya. Did I misheard him? Namimiss ko lang ba si Spade kaya't kung ano-anong naririnig ko? Anong sabi mo? Tanong ko ulit sa kanya. Night fucking Mansion, he repeated while coolly sitting in the passenger seat. Bakit doon? Nauutal na tanong ko. You are free to go out of this car and just rest well into your room if you don't want to go there. Sabi niya kaya't mabilis kong pinaandar ang kotse at tinahak ang daan papunta sa Night Mansion. Why are we going there? I suddenly remember what Dravon said last time, that we are going against Night Mafia. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang maisip ang dahilan kung bakit kami pupunta doon. Are we going to attack them? Shit, naapakan ko ulit ang preno sa idea na naglalaro sa isipan ko. Shit, do you even know how to drive, Natalia? Sigaw ni Kuya. Sorry, may naisip lang ako. Sabi ko at muli nang pinaandar ang kotse. Nang marating ang subdivision ng Knights ay tulad ng Sifos, mahigpit rin ang seguridad nito. Kinatok ng isang bantay ang salamin at agad ko naman iyong binuksan. Anong kailangan nyo? Maangas na tanong niya. Magsasalita ni sana ako nang biglang nag-abot ng isang card si Kuya sa bantay at tumango naman ito. Sumenya siya na pumasok na kami kaya pinaandar ko ang kotse. What was that? Tanong ko habang nakatingin sa daan. VIP pass. He answered. Nang makita ang mansyon ng Knights ay agad akong nag-park. Nakita ko pa ang kotse ni Dravon na nakapark kaya't mas lalo kong nagtaka. Really? Anong kailangan at anong ginagawa namin dito? Sir Frost, this way please. Sabi ni Damon na sumalubong sa amin. He looked at me and smiled. Nice to see you again, Natalia. He greeted. It's not nice to see you, Damon. I answered and rolled my eyes on him. Hindi ko pa nakakalimutan ang pagbaril niya sa binti ko. Ngumiti lamang siya at umiling at nauna nang maglakad. Sinundan naman namin siya and I know where we are heading. Sa executive conference room. Dito nagmi-meeting ang matataas na opisyal ng Night Mafia. Ganon din ang mga ka-business transactions nito. I'm really clueless on what's happening. Nang marating namin ang pintuan ng conference room, ay tumigil muna kami. Nandiyan na sila sa loob. Ikaw na lamang ang hinihintay, Sir Frost. Sabi niya at bigla niyang tinuon ang tingin sa akin at ngumiti. Ilang sandali pa ay umalis na rin siya at nagpaalam. What are we doing here? Tanong ko kay Kuya bago kami pumasok pero hindi niya ako sinagot at binuksan na ang pinto.
Aba, bastos na bata. Sumunod naman kami sa loob at lahat ng tao ay tumingin sa amin. Literal na napanganga ako sa nakita ko sa loob. What took you so long, Frost? Malamig na tanong ng tao na nakaupo sa pinakadulo ng lamesa. Sorry for that. I need to deal with some stubborn lady. He answered and looked at me. Oh my gosh, Natalia! Sa isang iglap ay may isang babae ang rumaragasang tumakbo at binamba ako ng yakap. Narinig ko rin ang paghikbi niya habang nakayakap sa akin. Gosh, I thought you're already dead. Buhay ka pa pala? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Eh pagtirik na kita ng kandila, goodness. She screamed while still crying. Tumawa na lang ako dahil mukha siyang tanga. As you can see, I'm still kicking and alive. I said to Skykes. Narinig ko ang isang pagtikim kaya napatingin ako rito. And why are you here? As far as I know, you're not even invited here. Spade said. This stubborn lady won't listen to anyone. Inis naman na pahayag ni Kuya. Kita ko ang matalim na tingin na binigay ni Spade sa akin at agad rin naman niya yung inalis. Anyways, let's not waste time and let's get started. Pahayag niya kaya't agad kaming naupo sa bakanting upuan. Let's talk later. I whispered to Skykes at tumango naman siya. Muli kong nilibot ang paningin ko sa loob ng conference room. They all look very serious and I'm still confused in what's happening. Nandito sa loob si Spade na siyang nasa pinakadulo ng table at parang leader sa meeting na nagaganap. Nandito din si Drevon, Hero, Andre, Skykes, Kevin, Sight at si Zask, ang leader ng Sifu's army. First of all, you are all here because we are currently facing a war against Aris Mafia. We? Kasama ka? Lahat sila napatingin sa akin sa biglang pagsabat ko. Damn, you can't blame me. I'm really clueless right now. Napalunok naman ako dahil sa tensyon na nakuha ko. Sorry, but I'm still clueless, so please elaborate for me. I said. Yup, we. Because Night Mafia already cut ties with Aris. And that also means that the marriage between Spade and Vanessa will not happen anymore. Sagot ni Kevin. Sa hindi malamang dahilan, ay nagkasalubong ang tingin namin ni Andre na tila alam ang nasa isip ng bawat isa. I tried my very fucking best not to show any emotion or even smile on what I heard, but my lips fucking betrayed me. I bite my lower lip to stop myself from smiling. I also saw Andre doing the same. So, may feelings pa rin siya kay Vanessa? You're being obvious, girl. Bulong ni Skykes sa akin habang nakangisi ng nakakaloko. I just rolled my eyes on her and frowned. Okay, please continue. Sabi ko at muli nang tumingin ang lahat kay Spade. Tonight, we are going to attack again and our main object is to penetrate their base and kill Fernando. Spade said with authority in his voice. I just stared at him for the whole time and I can say that he's really handsome. Damn, what am I saying? Aris initiated a war by attacking Sifu's and Orion bases and also abducting Jack and trying to kill Natalia. They wanted the top spot in Mafia. Sabi naman ni Kevin. Now, we need to be divided in 2 units to secure the success of our operation. Sabi ni Andre. 3 mafias dealing with a weak mafia? Bakit tila masyado nating pinagtutuunan ng pansin ang Aris Mafia? We could easily bomb their place, end of war, and less casualty for our troops. Napatingin kaming lahat kay Zask nang magsalita siya. It's my first time hearing his voice and the way he delivered those lines is very arrogant. I think you're underestimating Aris Mafia. Napatingin naman kami kay Hero nang magsalita siya. Why is he even here? Ganon ba sila ka-close ni Andre at parang kambal sila na kung saan si Andre ay nandun din siya? So, I think this is now my turn to explain further about Aris Mafia. Napatingin ako kay Skykes nang magsalita siya. She smiled at everyone and stood up. Pumunta siya sa likod ni Spade kung saan nandoon ang projector. Tumagilid naman si Spade para makita ang presentation. Aris Mafia has a lot of connections around the world. So,
If you think that we are just simply dealing with some weak-ass mafia, you are totally wrong. As of now, they are connected with at least 10 mafias. In short, we are also going against 10 mafias. 3 versus 10 is quite difficult, isn't it? Sabi niya. Their most powerful ally? The Zikaria Mafia, the dealer of their weapons and manpower. They are situated at Japan. They produces a really good ninjas. She explained. The rest wouldn't be a problem. They could be easily taken down by our men. She added. So, what would be our plan? Tanong ni Sight. This is the first time I'm seeing him being serious.